Bumitaw sa paghawak si Marlo sa braso ni Veronica. Tumalikod siya, tinuon ang atensyon sa labas ng bintana ng chopper. Mabuti dahil silang dalawa lang ang sakay ng chopper, maliban sa piloto nito. Hindi sila maiilang kung hahantong man sila sa malalim na argumento. Ano ang plano mong gawin? Biglang tanong ni Marlo habang nakatingin pa rin sa labas. Hayaan mo na muna ako mag-isa na pumunta at makipagkita kay Tito Edmund. Nakita ni Veronica ang pagtigas ng kamao ni Marlo habang nakakuyom ito. Hindi pa rin ito lumilingon sa kanya, ngunit alam niyang pinipigilan lang nitong nararamdaman na kontrahin na naman siya. Gusto ko lang siguraduhin ang kaligtasan ni Maverick. Dagdag sa sinabi niya. Then what? Binalingan siya na may namumuong luha sa sulok ng mga mata nito. Sasama ka sa kanya kasama si Marvy? Iiwan mo na naman ako? May bahid ng pait ang boses ni Marlo habang nakatitig sa babaeng mahal niya. Hindi makasagot si Veronica kahit siya hindi rin alam kung anong gagawin sa kanya ng tiyuhin sakaling magkita na sila. Pilit na pinatapang ang sarili bago sumagot. Ito na nga ba sinasabi ko hindi mo ko maintindihan kung bakit ko to ginagawa. Lagi mo lang iniisip na paulit-ulit kitang iniiwan. Marlo, hindi porket iniwan kita, hindi na kita mahal. Iniiwan kita dahil may dahilan ako. Nahihirapang paliwanag niya, ngunit hindi yan ang gusto kong mangyari. Tumaas ang boses nito. Nagkatitigan silang dalawa. Ramdam nila sa isa't isang paghihirap ng kanilang mga damdamin. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mo habang magkasama tayo. Gusto kong sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo sana nandun ako. Ano silbi ko nagmamahal sa'yo kung hindi mo ko bibigyan ng pagkakataon upang gawin yun? Parehong paghikbi at pintig ng puso lamang ang kanilang naririnig. Hindi sumagot si Veronica dahil may part na guilty rin siya sa sinabi nito. Suminghot si Marlo bago muling nagsalita. Naalala naman niya ang desisyon ni Veronica. Sunshine, hindi ako tanga. At siguro naman alam mo na hindi rin tanga ang tiyuhin mo. Alam kong gusto niya lang gamitin si Marvy upang bumalik ka sa kanila dahil kalaban ang tingin nila sa akin. Hindi na natin mababagong pamilya na kinabibilangan natin, ngunit kaya pa natin ipaglaban ang pagmamahal natin. Hinayaan niya si Marlo na muli siya nitong yakapin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nito binitawan pa. Tahimik ang kanilang biyahe habang makayakap pa rin hanggang sa lumapag ang chopper sa Green Valley Airport. Pagbaba, agad na natanaw ni Veronica si Rafael sa hindi kalayuan. Nakatayo ito sa gilid ng sasakyan nito. Alam niya na sa paligid lang ang mga tauhan nito, hindi ito susundo sa kanya na mag-isa lang. Nag-iwas siya ng tingin na mapansin na nakatingin din si Marlo sa direksyon kung saan siya nakatingin. Nakita niya pag-ikting ng panga nito na makilala kung sinong tinitingnan niya. At sinundo ka pa talaga ha? Bumunot ito ng baril mula sa bewang dahilan upang mataranta siya. Agad niya itong pinigilan. Marlo, please, wag mo silang pangunahan. Binalingan siya nito. Pangunahan? Veronica, sila ang unang nanggugulo sa relasyon natin Una nilang kinuha si Marvy. Mahinang boses nito habang pinapaintindi siya. Alam ko Marlo, ngunit alam ko rin na ako lang ang kailangan nila. Ayaw ni Tito Edmund sa'yo para sa akin, kaya itong ginamit niyang paraan upang mapigilan ang namagitan sa atin. Binigyan niya ako ng kalayaan noon, ngunit sa isang kondisyon na hindi niya makikita na kasama kita. Sinira kong pangako kong yun, dahilan upang magalit siya tumantong tayo sa ganito. Kahit ano pa yan, hindi ako papayag na sunod-sunuran ka na lang sa kanila. Hinawakan ni Marlong kamay nito upang tunguhin ang sasakyan. Ngunit nagpumigla si Veronica. Nakita niya unti-unti na rin nagsipagdatingan ng tauhan nito sa pangunguna ni Romeo. Marlo, hindi ba nag-usap na tayo? Sinabi ko na sa iyong lahat ng dahilan at plano ko. Bakit hindi mo pa rin ako maintindihan? Paulit-ulit na lang tayo Inis niya tinabig ang kamay nito. Galit itong humarap sa kanya. Veronica, hindi ako sang-ayon sa plano mo. Ikaw na rin nagsabing hindi nila kayang saktan si Marvy. Ngunit kaya nilang ilayo siya sa akin. Singal niya pabalik dito. Kaya nilang gamitin si Marvy upang lumaban sa'yo. Hahayaan mo bang mangyari yan? Dagdag ni Veronica. Natigilan si Marlo. Gagawa ko ng paraan. Nakatiimbagang nasagot nito. Habang gumagawa ka ng paraan, nilalayo na nilang anak mo. Nagtagi sa mga ngipin ni Marlo sa galit dahil sa sagot ni Veronica. Bakit ba nahihirapan siya magpaliwanag dito? Gusto lang naman niyang walang isa sa mag-ina niya ang mahiwalay sa kanya bago pa man siya nakabalik sa sarili niya. Mabilis na siya nitong tinalikuran. Malaki ang hakbang niya na hinabol ito ni Veronica. God damn it, nilingon siya nito. Huwag mo na akong sundan, Marlo. Kukunin ko lang si Marvy. Walang mangyayari sa akin. No, dalawa tayong kukuha sa kanya, Veronica. Hindi na magawang tapusin ni Marlo ang pagsasalita niya na makita maraming nakatutok na baril sa paligid niya. Huminto siya sa paglalakad at napakuyom ng kamay. Tangina. Mura niya habang matalim na nakatitig kay Veronica
Nakasalukuyang nasa tabi na ngayon ni Rafael. Rafael, sumama na ako. Hayaan niyo na si Marlo. Wika ni Veronica sa kanyang pinsan. Ngumisi si Rafael. Parang gusto kasing sumama ng gago eh. Huwag mo na subukan na pangunahan sila, hindi mo na kaya. Sigaw ni Veronica habang nakatingin sa mga nagsusulputang mga tauhan ni Marlo. Namutlang mukha ni Rafael na makitang libu-libong asasin ng Caleb Knights na nagkalat sa bawat sulok ng airport. Ang ibang nakakubli pa sa rooftop ng building at nakatuon ang dulo ng grenade launcher. Sa kinaroroonan nila, maya may humagal pa kito ng tawa. Dito mo susubukan kung hanggang saan ang pagmamahal ni Marlo sa'yo, insan. Tingnan natin kung kaya kanyang patayin. Sumulyap mo nito kay Marlo na parang nangaasar bago binalingan muli si Veronica. Pumasok ka na sa kotse, utos nito. Veronica! Natigila si Veronica na pumasok sa loob ng kotse na marinig ang boses ni Marlo. Nakita niyang pinaghalong galit at pakikiusap sa mga mata nito na huwag niyang ituloy ang binabalak. Veronica, please, bumalik ka rito. Ikaw na rin na nagsabi na wala silang panama sa kapangyarihang meron ako, hindi ba? Hindi mo kailangang maging sunod-sunuran sa mga tang-inang pamilya mo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, gago ka. Tinutukan ni Rafael ng baril si Marlo. Hindi ako natatakot na patayin ka ngayon. Rafael, ano ba? Singhal ni Veronica sa pinsan. Sumama na nga ako, hindi ba? Walang aalis. Natigilan silang lahat na sigaw ni Marlo. Umismil si Rafael. Kausapin mong gagong yan. Alam mo kung ilang oras ang biyahe papunta kay Dad. Nakahanda ng private plane niya para sakyan nila ni Marvy. Kapag hindi ka umabot sa takdang oras, pag-isipan mo. Hindi ako takot mamatay, insan. Alam mo yan. Puno ng pagbabanta ang boses nito. Pwede kang sumama sa kanya. Sundin niyo kung anong plano niyong gawin. Ngunit huwag ka lang iiyak kapag nawala sa'yo si Marvy. Dagdag na sabi nito. Sumandal ito sa kotse at naghintay ng desisyon niya. Sandali lang. Pinuntahan muna niya si Marlo. Paalam niya sa pinsan. Mahal. Napaluwas si Marlo na marinig ang salitang yun na matagal na niyang hindi narinig mula kay Veronica. Yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Alam kong mahirap ang gagawin ko. Ngunit para sa kaligtasan ni Marvy, huwag na nating palalain pang sitwasyon. Kaya mong patayin ang pinsan ko ngayon, ngunit hindi mo kayang pigilan si Tito Edmund sa pagdala kay Marvy. Alam mo kung anong kayang gawin ng mga Whitman sakaling gawin niyo ng tiyuhin mo, Sunshine. Kaya huwag kang magpadala sa takot mo. Kumalas ng yakap si Veronica, ngumiti siya ng pakla. I'm sorry, ngunit hindi ako katulad mo na matapang kapag anak ng pinag-uusapan. Sabihin mo man na tanga ako ngayon sa desisyon ko, ngunit hindi mo kayang sukatin ang pagiging ina ko sa anak ko. Kaya kong isakripisyo ang sarili ko para maligtas lang siya. I love you. Mainit na halik ang ginawa ni Veronica sa nakaawang na labi ni Marlo. Kapwa pa nila nalasahan ng mga luha nila sa isa't isa. Napapikit si Marlo habang dinadama ang matamis na mga halik ni Veronica. Nagmulat lamang siya ng mga mata nang tumigil na ito sa paghalik sa kanya. Veronica! Sigaw niya nang makita itong pumasok na sa loob ng kotse. Shit! Akmang hahabulin na niya ito na matigilan siya. Naalala niya sinabi ni Veronica na huwag itong sundan at baka mapahamak lang ang anak niya. Hinayaan na lang muna niya ito dahil wala naman siyang magagawa pa sa ngayon. Kinuha niya ang cellphone nang marinig ang pagring nito. Kuya, kamusta ka? Kailangan ko makuha ang anak ko. Direktang sagot niya. Nalaman ko mula kay Shelo ang nangyari. Gusto ko sanang malaman kung nagtagumpay kang suyuin si Veronica. Nagtagumpay ka nga ngunit may kapalit naman. Tang na kuya, ang hirap ng ganito. Kuya, pwede bang tanungin mo ngayon si Shelo kung saan ang lokasyon ngayon ni Edmund at ng anak ko? Kailangan ko iligtas ang aking mag-ina. Sandali, tatanungin ko. Sandali munang inihang ni Caleb ang phone. Hindi nagtagal bumalik na rin ito. Villa Mercedes, nandun sila ngayon kasama si Marvy. Mayroong nakahandang private plane sa labas ng villa and was scheduled to flight at 2 p.m. Tangina, mura ni Marlo. Ibig sabihin hindi nagbibirong pinsan ni Veronica. Kuya, I need to go. Nagmamadaling pinatay na niyang tawag. Sandali, shit Marlo. Mahinang usal ni Caleb na nagpagtanto niya na hindi narinig ni Marlo sinabi niya. Nagmamadali siyang nagbihis, tulog pa si Olga. Buntis ito kaya laging inaantok. Kahit tanghali na tulog pa rin. Hinalikan niya ito sa noo. Love, aalis na muna ako. Bulong niya sa tenga ni Olga at muling hinalikan ang namumulang labi nito. Hinimas niya ang umbok ng tiyan at hinalikan din ito. Nagising si Olga dahil sa mainit na halikat ng mga yakap ng asawa. Kunot noo siyang napatingin sa asawa. Love, saan ka pupunta? Akala ko ba magpapahinga ka muna ngayon? Hinawi nitong ilang hibla ng buhok sa pisngi niya. Kailangan ko munang puntahan ng kapatid ko. Ha? Bakit? May nangyari ba?
Bumalikwas ito ng bangon. Si Marvy, ang anak ni Marlo, kinuha ng tiyuhin ni Veronica. Basta mamaya na ako magpapaliwanag, kailangan ko muna umalis. Kabisado kong bawat team ng Caleb Knights. Sinalo lang ni Marlo yun sa akin kaya hindi pa niya masyadong alam kung paano balansin ng mga tauhan niya. Sandali munang huminto sa pagsasalita si Caleb upang pakawalan ng hangin sa dibdib. Bago nagpatuloy, maraming landmine ang nakabaon sa paligid ng Villa Mercedes at hindi yun alam ni Marlo. What? Gulat na reaksyon ni Olga. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Nag-send na ako ng message sa kanya, ngunit hindi ko alam kung nabasa niya. Magulong utak nun ngayon, kailangan ko muna siyang puntahan. By love. Muling hinalikan ni Caleb si Olga sa labi bago kinuha ang leather jacket at tuluyang lumabas sa kanilang silid. Ihanda ang 5 chopper. Dalhin mo na rin ang ibang mga tauhan natin. Utos ni Caleb kay Luis na kasalukuyang kasama ni Vanessa na nag-uusap sa sala. Yes, master. Mabilis din ito nagpaalam sa nobya. Bye, ingatan mong baby natin. Humalik muna ito sa labi ni Vanessa at tinalikan ng lobong tiyan din ito bago sinundan ng boss sa labas. Saan ang operasyon natin, master? Tanong ni Luis na nakapasok na rin ito ng chopper. Sa Villa Mercedes. Kailangan ni Marlon tulong natin. Dating gawi. Sagot ni Caleb. Akala ko, master, magbabagong buhay na kayo. Muling tanong ni Luis. After ko matulungan ng kapatid ko, magbabagong buhay na ulit ako. Sagot ni Caleb habang hinahanda ang mga armas na gagamitin niya. Shit! Mukhang lalaban na naman sila sa giyera nito. Hindi sisirain ng boss niya ang pangako nito na magbabagong buhay na at bitawan ng Caleb Knights kung hindi nanganganib ang buhay ng kapatid nito. Mabilis na tinawagan ni Caleb si Marlo habang nasa biyahe sila papuntang Villa Mercedes. Shit, Marlo, sagutin mong phone. Bakas ang iritasyon at pag-alala sa boses ni Caleb habang walang tigil sa pagdial ang numero ni Marlo. Kuya, ay sa wakas sinagot mo na rin. San ka na ngayon? Nabasa mo ba ang text ko? Hindi, nasa labas ako ng villa. Tangina, huminto ka, huwag mo ituloy. Malakas ang boses ni Caleb para lang marinig ni Marlo. Ha, bakit? Kuya, nakikita ko na si Veronica, hawak na niya si Marvy. Sagot mo rin ito. Alam ni Caleb na hindi pa rin ito huminto sa sasakyan. Maraming nakabaon na landmine sa paligid ng villa. Maraming nakabaon na landmine sa paligid ng villa. Boom! Shit, Marlo! Malakas na murat pagtawag ang lumabas sa bunganga ni Caleb nang marinig ang malakas sa pagsabog. Shit, kuya, sumabog ang SUV na sinasakyan ng mga tauhan ko. Buisit, Luis, balansihin mo mga tauhan. Hold mo muna ang biyahe nila. Marlo, tumuloy ka pa rin ba? Pinagalitan niya ito matapos instruction ng si Luis. Hindi na, kuya. Buisit, pinasok na nila si Marvy at Veronica sa private plane. Kuya, ilalayo niyang anak ko. Narinig ni Caleb ang paghihikbi nito. Kumalma ka, stay focused, inhale, exhale, at mag-isip ng tamang gagawin. Secure your perimeter and make sure na ang briefing mo na maayos sa mga tauhan sa kanilang dapat gawin kung hindi mauubos kayong lahat. Parating na kami. Puno ng sermon ng tenga ni Marlo mula sa kuya niya, sinunod na rin niya sinabi nito. Pumikit muna siya at kumalma. Inhale, exhale. Hanggang sa umupo ang tensyon at pag-alala ng kanyang nararamdaman, pinagana niyang utak, pamilya ni Edmund, si Veronica at Marvy. Alam niyang hindi nito sasaktan ng mga ito, ngunit kaya nitong ilayo sa kanya. Kung labanan niya mga ito, tuluyan itong ilalayong mag-ina niya. Kung hindi naman, anong assurance niya na magkakaintindihan sila sa pag-uusap lang. Galit ito sa kanya. Hindi naman niya pwedeng lusubin ang loob ng villa. Malalagay sa panganib ang buhay ng mga tauhan niya. May pamilya na rin ang mga ito. Ang una sasakyang sumabog, sigurado siyang may namatay at may nasugatan dahil sa maling instructions niya. Buisit, nagtagi sa mga bagang niya. Ilang sandali pa lumabas siya ng sasakyan. Isa lang ang naisip niya na paraan. Tinawagan niya si Veronica. Mabuti sinagot naman itong tawag. Veronica, nandito ako. Wala akong pakialam kung patayin man ako ng tiyuhin mo. Gusto ko lang patunayan sa'yo na hindi ako natatakot labanan ang kamatayan para lang makasama kayo na anak ko. Marlo, huwag mong gawin yan. Hindi mo kilala si Tito Edmond. Baka nga, Veronica, ngunit alam kong ikaw ang higit na nakakilala sa kanya. Alam mo na kung ano ang kaya niyang gawin. Ngunit ako, kilala mo ba ako? Alam mo na ba kung ano ang kaya kong gawin para sa pagmamahal ko sa'yo? Marlo, please. No, Veronica. Ikaw ang makinig sa akin. Kung talagang mahal mo rin ako, lumabas ka dyan sa plane. Salubungin mo ako. Mamatay man tayong tatlo, at least magkasama tayo. Emosyonal na wika ni Marlo habang naglalakad ito sa loob ng villa. Ngunit sinigurado niyang ang maapakan niya yung bakas ng sasakyan dinaanan kanina ni Rafael. Alam nito kung saan parte ng daan ng walang nakatanim na bomba, kaya yun na rin ang sinuyod niya. Nasa kalagitnaan na siya nang biglang lumabas ang mag-ama. Rafael at Edmund.
Tinutukan siya ng baril ng mga ito. Matapang niyang hinarap ang mga ito. Hanggang dyan ka na lang kung ayaw mo mag-isa-isa akong tadtarin ng balang katawan mo. Sigaw ni Edmund. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko lang sundin na maging ako. Ganting sigaw ni Marlo. Tiningnan niya ang paligid. Nakita niya maraming tauhan nito na isa-isang nakatutok ang baril sa kinaroonan niya. Dahil sa nakita, mabilis na lumabas ng plane si Veronica. Patakbo nitong tinungo si Marlo habang karga si Marvy, ngunit hindi pa man ito nakakailang hakbang na agad na pinigilan ito ni Edmund. Veronica, tumigil ka! Bigyan mo ng kahihiyan ng ama mo! Namumula sa galit si Edmund. Veronica! Sigaw ni Marlo at mabilis ang mga hakbang na pinuntahan ito, ngunit napatigil ito sa paghakbang ng baril ni Edmund ang isang binti nito. Bang! Ah! Shit! Napangiwi si Marlo na maramdaman ng pagtama ng bala sa balat niya. Marlo! Sigaw ni Veronica habang umiiyak. Gustong daluhan si Marlo, ngunit hawak siya ng mga tauhan nito. Boss! Narinig ni Marlo mula sa suot niyang earpiece ang boses ni Romeo. Hold your fire! Hawak nilang mag-ina ko! Utos ni Marlo. Shit! Mura ni Romeo. Gusto niya tulungan ng boss niya, ngunit instruction lamang itong sinusunod niya. Ang kaibahan ngayon dahil may landmine na nakabaon sa lupa. Kung wala lang sana, mabilis ang pagtulong nila. Ngunit hawak ng mga ito ang mag-ina sa loob. Bilib siya sa boss niya, kaya nitong harapin mag-isang galit ni Edmund. Tito, please nagmamakaawa ko sa'yo. Hayaan niyo na kami ni Marlo. Slap! Veronica! Narinig ni Veronica ang pagsigaw ni Marlo. Nang pangalan niya sampalin siya ng kanyang tiyuhin. Ngunit hindi yun ang nagpatigil ng mundo niya. Pakaramdam niya sa pagsampal nito, unti-unti siyang natauhan at muling nabuhay ang galit at puot sa dibdib niya. Kahit si Rafael na alarma na rin na magulat ito dahil sa biglang pagsampal ng daddy niya, umangat ang mukha si Veronica. Kahit nalalabong kanyang mga mata, matalim pa rin siyang nakatingin sa kanyang tiyuhin, matabang siyang umiti. Wala ka rin pinagkaiba sa aking ama. Bakit? Pinalaki niyo ba ako para hawakan sa leeg? Tinanggap kong pamilyang ito kahit nakakasuka na. Hindi niyo tanggap ang relasyon namin ni Marlo? Bakit? Sa tingin niyo ba tanggap ko na kayong naging pamilya ko? Nanlaki ang mga mata ni Don Edmund dahil sa pagsagot sa kanya ni Veronica. Akmang sasampalin naman niya ito nang muling magsalita ang pamangkin niya. Sige, gawin mo. Gawin mo. Ito pa barilin mo ko. Tinutok ni Veronica sa dibdib niyang baril na hawak ng tiyuhin niya. Veronica! Insan! Pareho sigaw ni Marlo at Rafael nang makitang ginawa nito, ngunit tila wala ito narinig. Patuloy pa rin itong diniinan ng paghawak sa kamay ni Edmund upang itutok sa dibdib. Puno ng pait ang mga luhang pinakawalan ni Veronica. Sige, iputok mo! Baka sakali maging sapat ang putang inang buhay ko para maging kabayaran sa pagkamatay ng ama ko. Huwag mong hamunin ang demonyo sa utak ko, Veronica. At baka mapitik kong gatilyo nito, hindi lang ikaw ang mabaril ko, pati na ang anak mo. Mahina ngunit madinawi ka ni Edmund. Mapang-uyam nang umiti si Veronica. Nawala na ng takot ang dibdib niya dahil napalitan na ng sobrang pagod, puot at galit sa lahat ng mga dinanas niya. Hinahamon kita, Tito Edmund. Gawin mo, kaysa maranasan din na anak kong pagpapahirap na naranasan ko ngayon. Mas mabuti pang sabay mo na lang kaming patayin. Magpapasalamat pa ako sa'yo. Nagulat ito sa sagot niya. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Buong buhay ko, ibang amang kinagisnan ko. Wala akong ina na siya nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Kay Marlo ko lang naramdaman yun, Tito. Kung hindi lang mali ang magpakamatay, ginawa ko na noon para lang hindi ko na maramdaman ang dugo ng pamilya mong nananalaytay sa mga ugat ko. Ang mali ko lang tinanggap ko maging amang kapatid mo. Tinanggap ko kayo sa buhay ko dahil akala ko matatagpuan kong tunay na pamilya sa inyo. Ngunit mali pala ako. Ginamit niyo ako para lang makapaghiganti sa mga taong nagpaparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Enough! Muli siya nitong sinampal. Veronica, putang ina mo Edmund! Galit na sumugod si Marlo, ngunit una ito pinaputakan ni Edmund at tinamanan siya nito. Hindi pa ito nakontento, gusto nitong tamaan sa dibdib si Marlo upang lubusang mamatay. Nang makita ito ni Veronica, agad siyang tumakbot niyakap si Marlo, kaya itong tinamaan sa likod. Napagitna nilang dalawang kanilang anak na si Marvy. Veronica! Sigaw ni Marlo. Niyakap niya ito kasamang anak niya, ngumiti si Veronica. Mahal kitang Marlo. Hindi man ako kasing galing lumaban tulad ni Ate Olga at Mami Amaya, ngunit kaya ko ring ipaglaban ka. Alagaan mong anak natin. No, Veronica! Nanghinang hinalikan ni Marlo ang labi nito. Daddy, enough! Galit na sinuntok ni Rafael ang ama niya na makitang muli na naman itong pinaputukan ng dalawa. Tumaas na ang presyo ng dugo nito sa sobrang galit. Hindi na nito magawang kontrolin ang tantrums nito. Walang pakialam kung sinong nababaril nito basta makabaril lang. Mabilis namang umalerto mga tauhan ni Marlo nang makita nangyayari sa boss nila. Maririnig na rin ang pagdating ng chopper.
Mabilis pa sa kamay ng orasan na tumalon si Caleb at Luis mula sa chopper at isa-isang binuhat si Marlo at Veronica. Na ngayon ay magkayakap habang nakahandusay sa lupa kasama ng umiiyak nila anak. Tangina, malutong na mura ni Caleb na makitang sitwasyon ng tatlo. Walang kimi niya binaril ng ilang beses si Edmund. Mabilis naman nagtago si Rafael na makita si na Caleb. Ang kinatatakutan ng lahat. Chinek ni Caleb ang bata. Umiiyak ito, mabuti na lang walang tama ng bala. Ngunit may mga dugo na rin ang katawan nito na hindi niya alam kung saan ang galing. Sa dugo ni Marlo or ni Veronica? Kuya, si Veronica! Hilam ng luhang mga mata ni Marlo habang yakap si Veronica at ang anak nila. Naiyak si Caleb sa sinapit ng tatlo nang makita ni Caleb na isa-isang pumutok ang landmine. Mabilis niyang kinarga si Marlo at Marvy habang karga naman ni Luis si Veronica. Sumenya sila sa chopper, tagad naman sila nitong hinila palipad sa itaas. Patuloy sa pagpapalitan ng putukan ng baril ang bawat kampo. Matirang matibay sa kanila. Dad! Umiiyak si Rafael habang yakap ang ama. I'm sorry, ito nang sinasabi ko sa'yo. Sana nakinig ka sa akin na hayaan na lang si Veronica at Marlo. Hindi ka nakinig. Puno ng balang katawan nito ng pinaulanan ni Caleb. Anak, kapag namatay ako, ipaghiganti mo ba ako? Tanong nito sa nautal na boses. No, Dad. Sapat ng ginawa natin sa kanila. 2 silang nabaril mo, Dad. Kaya sana patahimikin ka na ng konsensya mo. Dadalhin kita sa ospital. Huwag, hayaan mo mamatay ako dito. Gusto kong samahan ang kapatid ko sa kabilang buhay. Nakuyom ni Rafael ang kamao kung bakit nagkagantong ama niya dahil sa sobrang pagmamahal nito sa kapatid. Umupo siya sa lupa at sumandal sa puno ng kahoy. Hinintay niya kung kailan sila lalamunin ng landmine. Ngunit bago pa man sumabog ang parteng kinaroroonan nila, meron ng hindi niya kilalang humila sa kanya at binitin sa ere upang isakay sa chopper. Sino kayang humila kay Rafael para mailigtas sa pagsabog? Makaligtas kaya si Veronica sa naging tama niya ng baril buhat sa kanyang tiyuhin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.